Shalom. Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang ating episode na tinatawag ay Preaching in the Wilderness series, sapagkat bagamat alam natin at pakalawak nitong TikTok ay hindi natin masisiguro na maraming makikinig sa atin. So, ang ginagawa natin ay binabasa natin ang Ebanghelyo na binabasa rin sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. This is our Catholic Daily Gospel Reading. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 15, verses 29 to 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga tao ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha nito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, ay nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan, okay. So, yun ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. So, kung titingnan natin ang isa sa katunayan na sa pagdating ng Mesiyas, kasi we are now in the Advent season, yung paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang isa sa palatandaan na kung saan sa pagdating ng Mesiyas ay itong mga palatandaan na ang mga bulaga ay makakakita, ang mga pipi ay makapagsasalita, ang mga bingi makarinig, ang mga pilay makalalakad. So those are the signs na makikita sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, at yun nga bilang tanda at patunay na siya yung Mesiyas na darating sa ating mundo. At makikita naman natin maging doon sa Luke chapter 4
ay inamin niya na sabi niya roon na sa inyong pakikinig, basahin natin. Sabi dito sa Luke chapter 4, mga kapatid, verse 16 to 18, sabi dito, ito'y hinango dun sa Isaiah chapter 41, and then makikita din natin sa Isaiah 35 verse 5 to 6. Ang sabi dito sa Luke chapter 4 verse 16, sabi ng Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So, ang mga palatandaan, ang pagpapagaling ng Panginoon Jesucristo ay bilang pagpapatunay na siya yung Mesiyas. At itong ministeryo ng pagpapagaling ay kahit wala na ang Panginoong Jesucristo ngayon ay makikita natin na patuloy niya itong ginagawa. Napakarami pa rin mga himala at kababalagan na nangyari na kahit wala na ang Panginoong Jesucristo. So, makikita natin dito sa Mark chapter 16 na nung umakyat na ang Panginoong Jesucristo, ay binili na niya ang kanyang mga alagad. Sabi dito sa verse 16 to the following verses, sabi dito sa Marcos 16, pagkatapos ng salita sa kanila ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang pinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So despite na wala ng Panginoon Jesucristo at umakyat na siya sa langit, ay pinapakita niya pa rin yung patuloy niyang pagpapagaling sa pamagitan ng kanyang mga alagad. At itong mga gawaing ito ay nagpapatuloy even today in our church. Kaya nga kung titingnan natin doon sa James chapter 5, mga kapatid, sa James or Santiago chapter 5, may sinasabi dito na inuutos or inihabi din sa atin ang Biblia. Sabi dito sa James chapter 5 or Santiago sa Tagalog, sabi dito, verse 13 to the following verses, sabi niya, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya, may nagagalak, umangwit siya ng papuri sa Diyos, mayroon bang may sakit sa inyo? Tumawag, sabi dito, ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may panampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nag-asala. Kayong siya ay nagkasala. So, yun mga kapatid. So, ibig sabihin na despite na ang Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit at lumuklok na sa kanan ng Ama, ang ministeryo ng pagpapagaling ay narito pa rin hanggang sa kasalukuyan. Itong sinasabi dito, actually itong original nitong
James chapter 5 na sinasabing matatanda ang sa original na salita is yung tinatawag na presbyteros, your presbyter. Pag sinabing presbyter is mga pari. Hindi lang ito sinasabi ng mga matatanda or mapuputi ang buhok, kundi they are referring, it is referred to the priest of the church na ipatawag. That is why kung makikita nyo tayo sa atin sa Catholic Church, may tinatawag tayong sacrament of anointing of the sick. Yan. At itong pagpapahid ng langis, sabi dito, verse 16, verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at gagaling ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So yan mga kapatid. So this ministry ng Panginoon na nung andito Panginoon ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan through the church. Yan mga kapatid. At ang reference nitong James chapter 5 verse 14 ay makikita din natin doon sa Mark chapter 6 verse 13. So, kaya nga that is why sa atin sa Catholic Church meron tinatawag tayong anointing of the sick. Pagpapahid ng langis, sabi dito sa Mark chapter 6 verse 13, pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran niya ng langis, at pinagagaling ang maraming may sakit. So yan. Ito yung isa rin sa reference or parallel ng James chapter 5 verse 14 na yung pagpapahid ng langis or anointing of the sick is ginagawa ng Panginoon at kanyang itong iniwan sa kanyang mga alagad upang ipagpatuloy ang ministeryong ito. So makikita natin sa Ebanghelyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa Kristo bilang katibayan at katunayan na siya yung katuparan ng mga hula sa Messianic prophecy that He is really the Messiah to come. Okay. Then ang ikalawang parte na ginawa ng Panginoon, ang ikalawang ginawa ng Panginoon ay ang pagpapakain niya ng mga tao. Sabi dito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom, baka sila mahilos sa daan. At sinabi ng mga lagad, saan po tayo kukuha nito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo? Riyan, tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. At ilang maliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. At pagkatapos, pinagpira-pirason niya ang mga ito at binigay sa mga alagad para maipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang ipunin nila ang tinapay na lumabis nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. So ang mga pinakain ay 4,000 but not included yung sa bilang yung mga babae at mga bata. So ibig sabihin ay hindi 4,000 lamang. Kasi nung sa panahon daw nila mga kapatid, ang konteksto nito ay ang mga babae at mga bata ay hindi kabilang sa bilang. So, mga 4,000 lalaki ang binanggit. Pero may mga bata pa na kasama itong mga tao na ito and then may mga kababaihan. So, ibig sabihin, not only 4,000 people yung pinakain nung araw na yun. Merong secular na interpretation na pwede siya magamit for practical application sa kasalukuyan, na sabi nila. Pero
ito yung sinasabi ng mga tao na ito na during those times, di ba, actually dito hindi binanggit, pero si other part ng gospel, binanggit na ang may bata roon na nagbigay, and then sinasabi nila na nagbigay yung bata. So yung may mga tao na dahilan dun sa pagbibigay ng bata ay nahiya sila. Kaya kung kaya't inilabas din nila yung kanilang mga baon para pagsamasamahin. Kaya dumami na dumami yung tinapay at nakakain yung mga tao. Sa secular na pananaw, maganda, it seems to be mga ganun sa community. Maganda yun ganun sa community. Pero kapag sasabihin natin na ganun is para nating nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi di ba, parang sinasabi natin na hindi talaga actually dumami yung tinapay, kundi dumami ang tinapay dahilan dun sa mga na-touch yung mga puso ng mga tao. Pero kung titingnan natin na itong pagpapakain ng Panginoong Hesukristo ay maging sa lumang tipan ay meron ng reference na nangyari na ang katulad nito, mga kapatid, di ba? Sa kwento ni Elijah at saka sa kwento ni Elisha. Di ba? So sa kwento ni Elijah at saka ni kwento ni Elisha ay nangyari din ganong sitwasyon na kung saan ay nagparami rin ng arena si Elijah. Ganon din at langis maging si Elisha. So therefore, much more ang ating Panginoong Jesucristo pagdating dito. So ibig sabihin, hindi ang pagpaparami ng tinapay ay hindi kagagawan ng tao, kundi kagagawan ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Kung titingnan natin sa ibang part doon sa John chapter 6, actually binanggit din ito sa John chapter 6, na kung titingnan natin, ay talagang may himala na nangyari na dumami yung tinapay at dumami yung isda, kung kaya nakakain ang mga tao. Kasi kung titingnan din natin, yung mga reference natin na pwede nating i-relate dito sa Ebanghelyo is yung sa John chapter 2, di ba? Makita din natin doon na doon sa Ebanghelyo ni ayon kay San Juan sa chapter 2 sa kasalan ng Kana. Di ba? Makikita din natin doon na kung saan ay ang Panginoong Jesucristo ay yung tubig ay ginawa niyang alak, mga kapatid. Di ba, makikita din natin doon na through the request of the Blessed Mother. Kasi kung bakit na walan sila ng alak, kasi ang celebration daw po ng kasal sa mga Hudyo ay napakatagal. Almost it lasted a week, mga kapatid. That is why naubusan sila ng alak. So, di ba? So, kung yung alak na parami ng Panginoong Jesucristo or ang tubig na gawa ng Panginoong Jesucristo into wine, then much more na magawa niya paramihin yung 7 tinapay at ilang mga isda. Di ba? So, hindi rin naman binanggit doon sa John chapter 2 na sinasabi na nag-contribute yung mga tao, kundi ang Panginoong Jesucristo ang gumawa. So, walang human intervention, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo ang gumawa. Di ba? Sinabi niya, punuin ninyo ang tapayan ng tubig. Di ba? Sa John chapter 2, balikan niyo po yun. Punuin ninyo ng tapayan ng tubig. Then later, makikita natin na nung sinalok na nila ay isang napakasarap na alak. Kaya nagtaka yung host
or nagtaka yung mga tao na nakatikim bakit pinahuli yung masarap na alak. Kasi supposed to be ang style po nila, ang style po ng mga nagkakandak or naggumaganap ng party, ang unahin yung masarap na alak. Kapag lasing na, pwede na ihain yung hindi masarap na alak. Kasi kapag lasing na, of course hindi na mahalata na yung alak pala na kanilang iniinom hindi na masarap. Kasi lasing na. Sabi Habakkuk says 1:12, God never died. Okay. Human sacrifice is paganism according to Bible, sabi niya. So, hindi mo pala nabasa yung kwento ni Abraham, isa siyang. So, God never died. Jesus never died in His divinity. He died in His humanity. So, hindi mo pala nabasa yung Genesis 22 na muntik ng supposed to be si Isaac ay i-offer ni Abraham, but instead na si Isaac ang i-offer ay nagpadala ang Diyos ng isang kordero na nasabit ang kanyang mga sungay sa mga sanga, at iyaon ay prefigurement na gagawin ng Panginoong Jesucristo. So kung hindi ka naniniwala sa ganon, hindi ka Kristiyano, baka Muslim ka, human sacrifice, ang hindi mo batid yung salvation history, di ba? Ang sinasabi doon sa Genesis chapter 3, di ba? Nung sinabi ng Panginoon, sinabi doon sa creation, doon sa story of creation, na sabi niya, you can eat everything, but hindi kasama yung puno or bunga ng kahoy na sa gitna, sabi niya. Okay? So kung basahin mo, diba? Sabi niya, kapag kainin niyo yan, mamamatay kayo. At alam naman natin, sinasabi sa Romans chapter 6, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun. Human sacrifice kasi ang sinasabi niya, ang inaalaw sa kanila is ang sakripisyo na inaalaw sa kanila yung dugo ng kordero. Okay. Apart ng Bible namin yun, who are you to question? Who are you? Who wrote Romans? Do he knows better than Jeremiah? Yes, he is. Si Jeremiah, isang aklat yung ginawa niya. Matalino si Saint Paul. Who are you to question Romans? Questionin mo yung Quran mo. Who wrote Quran? Di ba? Huwag mong i-question yung Biblia namin. Questionin mo yung Quran nyo. Okay? So, hindi mo ba alam na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? At sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa. Yan, Romans chapter 10 verse 9. Ang sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9. Yun yung hindi confession namin, Romans chapter 10 verse 9, hindi shahada. Ilaha, hindi ganun. Okay. Okay, misquoting. Ikaw yung misquoting. Sige, sino gumawa ng Quran nyo? May isa siyang.
Sige nga. Okay. Sa salamat si Isa siyang dumating na pag-usapan. Bibigyan natin si Isa siyang... Okay. So, alam ko, libro mo to, Isa siyang, ha? Libro mo to. Okay. No, I am not afraid to talk about the Bible. No, bakit no open with concordance? So, bakit mo ako utusan ng opening with concordance? Bakit hindi ako pwede mag-open ng concordance? Oh. Di ba? Okay. Sige. Tanungin din kita. Sino gumawa ng Quran? Sige nga. Yan, mga kapatid. Tapos salamat tayo pumasok si ano. Okay. Read the Manila Times newspaper. Read their articles on Good Friday. Okay. So wag mong questionin kasi you don't even know about the Bible. Yung alamin mo, yung pag-usapan mo is yung about sa Quran nyo. No, wala akong academic scholarship in Christianity. Okay. Ito mga kapatid. Okay. Sa Surah 2:176 isa siyang sabi dito, that is because Allah sent down the book, the Quran, in truth, and verily those who disputed as regards the book are far away in opposition. Okay? So, saan na yung book na yun? Ay, good morning, Jenny Clark. Saan na yung book na Quran, na original yun na book na Quran? Okay? I am not running, I am here. I am not running, I am asking you. Surah chapter 2:176. It is because Allah has sent down the book, the Quran, in truth, and verily those who disputed as regards the book are far away in opposition. Okay. Using for translation. You said using for translation, but why you're not condemning this translation? Diba? Your prophet, Charlie Hebdo, make a cartoon picture of your prophet. Then, what they did to Charlie Hebdo? Oh, di ba? What you did to Charlie Hebdo? Then, why you're not condemning this kind of translation if it is wrong? No, not for gospel are anonymous. Sabi niya, all for gospel are anonymous. No. Why you say you're saying anonymous? So you don't even know. Question first your Quran. Okay? Oh. You have no respect. Why you have no respect? Oh, you see? You are the one who says about our faith in Christianity, then you will say you have no respect. No. Here in your book, it is very clear. In Surah 2:176. Okay. So that is the style I am doing. Surah 2:176. So if you say this is a poor translation, your prophet, Charlie Hebdo, made a cartoon picture of your prophet. Then your fellow believer of that prophet, then what happened to Charlie Hebdo? Okay, I will find here what happened to Charlie Hebdo. I will, kasi I forgot already the story about Charlie Hebdo. So, if this
Charlie Hebdo, he just made a picture about your prophet, then you attack, then you attack them because of that picture. But why you're not attacking this translation? So it means you believe in this translation. This book were given to me by your fellow. He has a position in PNP. No? Okay. So, no. Jenny Clark, he opened it, so I need to answer him. Can you loud voice chat? Let's read together Quran and Bible. Okay. Okay. Isa siyang, I challenge you not to debate me about that kind of topic. If you want a real discussion about it, then I am challenging you to debate with Christian friends or some shaman. Then give me the link of your debate with him. They are more knowledgeable than me. I am just this guy. I'm just a little guy when it comes to your faith. So I will challenge you to debate with him. I challenge you to debate with him, and I will wait a link of your debate with some shaman or Christian prince. We already fixed them. Okay. How about Amididat, one of your great debater, Amididat? What happened to him before his deathbed? If he really preaches the truth, Amididat, did you remember the great debater of your religion? What happened to him before his deathbed? If he is really the servant of God, then he's supposed to have peace before his death. Okay. Yes, in Quran. I am just saying so that don't make emotional tricks according to Asia Xiang. I'm just saying it just to remind you, because if you're a great debater really preaching the truth, then they're supposed to have peace before they will die. So that is why. Okay. So, paumanhin mga kapatid na sumusubaybay are just answering the disciple of Muhammad. That is why. So, ang balikan natin ang ebanghelyo natin. Okay. Balikan natin ang ebanghelyo natin. Sinasabi kaya nga prior pa man 600 years before, prior pa dumating itong mga pananampalataya na ito na kinabibilangan that is Jenny Clark, I'm sorry, but that is the heresy of indifferentism.
That is heresy. We cannot, sabi dito. We Catholic, we respect all religion. We have different beliefs and how we interpret. That is heresy of indifferentism. Though meron tayong tinatawag na ecumenism, but still hindi natin nilo-lower down yung doctrine natin about sa Panginoong Jesucristo. Kasi sa Islam ay hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus at namatay at muling nabuhay. They don't believe that. Ang kanilang paniniwala ay naniniwala sila na ang Panginoon ay hindi pinako, kamukha niya lamang. And according to them, sa kanilang belief, it was Judas and not our Lord Jesus Christ. So that is why. So sinasabi dito sa Galatians chapter 1, verse 7 and 8, take note, very strong word, 600 years before they came. And this is already the warning of the Bible to those mga darating pa. Sabi dito, ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami, dito ang babala, o isang anghel man mula sa langit ang mag-ngaral sa inyong iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. So you see, take note, pakasumpain siya mga kapatid. 600 years prior they arrived. This is already a written warning. This is already the written warning for all of us. Even kahit anghel pa raw ang mangaral na ibasa, ipinangaral na mabuting balita ng mga alagad ay pakasumpain siya. So di ba, according to them, Angel Gabriel, si Jibril, ay kinausap yung leader nila. You see? So he was deceived. It wasn't Angel Gabriel. Kasi kung si Angel Gabriel yun, dapat in conformity with the message given by Angel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. But it was not. So therefore, it was not Angel Gabriel. Kung si Jibril yung kausap ng leader nila, ng founder nila ng kanilang reliyon, dapat in conformity yung sinabi ni Angel Gabriel sa kanya. But instead na in conformity, it is in contrast. So therefore, it was not Angel Gabriel. In 2 Corinthians 11 verse 14, very clear. Kaya wag tayo basta-basta na, may nagpakita sa akin sa panaginip. Kahit sa atin, may nagpakita sa akin ang anghel. No. At mga sasabihin niya na magsasalita siya against what is written in the scripture. Do not believe on him. Because here in the gospel, in 2 Corinthians chapter 11 verse 14, it says here, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring kunwari na anghel ng kaliwanagan. That is a very strong warning for all of us. 600 years before they came, this is already a standing warning. Galatians 1:7 and 8, and then here in 2 Corinthians 11:14. So, even here in the Philippines, di ba, meron din nagsabi na anghel siya, anghel from heaven na magmula sa anghel sa langit, na mangaral ng iba sa ipinangaral ng mga apostol, ay hindi natin dapat tatanggapin. Galing yun sa langit. Much more yung sinasabi na anghel daw siya, pero dito lang sa lupa galing. Much more na hindi natin dapat tatanggapin, mga kapatid. Di ba? Meron din sa US, 1830, nagpakita din daw sa kanya ang anghel, na sinasabi na siya yung sugo, siya yung the huling propeta, the last messenger, and restorer ng Church ni Jesus Christ kasi na-apostasy daw. Na-apostasy. Di ba? Na-apostasy. Sabi niya. Then kinausap din daw silang anghel. Pero ang linaw
1830 yun. Ang linaw dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and this sa Galatians chapter 1 verse 7 and 8. Prior it will happen, there is already a warning for all of us not to listen to them. 2 Corinthians 11:14, let us read it in English. Okay? So that is why, if there are new teachings, new sect and denomination and religion na mag-introduce sa inyo ng panibagong pananampalataya, kahit gaano man yan kagaling, huwag nating tanggapin. Huwag nating kilalan because prior to them, prior pa man sila dumating, kahit nung 600 years pa man dumating yung isang sikat, yung kilalang religion na yan, may warning na po sa atin mga kapatid. And for us not to be deceived ay alamin natin ano ba yung pananampalataya ng mga alagad na nag-i-exist until today. Yun yung baybayin, kung parang ilog, baybayin nyo at alamin kung saan nagmumula yung pinaka-source ng ilog na yan. Ganon din sa pananampalataya. Baybayin natin from our time up to the earliest time. Ano ba yung pananampalataya ngayon na baybayin natin para hindi tayo maligaw? Huwag tayo baliwala doon sa mga bagong lumulutang at nag-i-introduce ng panibagong pananampalataya. Okay? Dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, we wanted to read it in English. Okay. And no wonder, for even Satan masquerades as an angel of light. So therefore, it was Satan who masquerades himself to be an angel who took to their leader or who took to that person who are claiming to be a messenger or a prophet or a restorer. So, you see, try to imagine in the first century, because it was written in the first century, there is already a standing warning for all of us not to listen to these people. This is a very strong warning. Even angel from heaven who brings message different from the message given by the apostles, do not accept them. Let us not accept them, my dear brothers and sisters. Because that is the probability of being false is absolute. Not only 100%, but it is absolutely false. Not only 100%, but absolutely they are false. That is why we were being warned by the Lord Jesus Christ. That is why hindi tayo basta-basta maniniwala na kapag may dumating sa atin. Kaya nga, even the Bible, even the Bible is warning us also here in 2 John verse 10. It says here, mga kapatid, therefore, if I come, I will draw attention. 2 John, okay. 2 John verse 10. If anyone, this is also another warning. The first warning is from Galatians chapter 1 verse 7 to 8. The second warning here is, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him in your house or even greet him. For whoever greets him shares in his evil works. You see, mga kapatid? So kahit gaano man yan kagaling na mga ngaral, kahit ano man yan, gagamitin nila yung Biblia natin, ginagamit nila yung Biblia nila na galing sa atin. Then let us go back to what the Bible says. Na kapag may mangaral na iba sa ipinangaral sa atin ng mga alagad, ay pakasumpain siya, huwag nating tatanggapin. The first warning, huwag nating tanggapin ang mangaral na iba sa ipinangaral na ng mga alagad. Okay. And then, the second warning is, do not accept them. Okay? If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive them in your house or even greet him. That is a second.
And the other one, my dear brothers and sisters, okay, verse 7. 2 John, verse 7. Many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Such is the deceitful one and the Antichrist. What does it mean, my dear brothers and sisters? Ibig sabihin, marami daw dumarating na mga magdaraya sa sanlibutan. Yaong mga taong hindi kinikilala na ang Panginoon Kristo ay dumating sa laman, na naging tao. Not merely human, na naging tao. Ibig sabihin, pag sinabing dumating sa laman, it means he has other nature prior he became human. And what is that? He is God, according to the Bible, in Philippians chapter 2, verse 5 to 11, in John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14, in Colossians chapter 2, verse 9, in Hebrews chapter 1, verse 3, and then verse 8, my dear brothers and sisters. Try to catch it up and read it in your Bible. So you see, those are deceivers. Those are Antichrist. And this group of Antichrist, it will not be coming from us. Kasi tayo yung ina-accuse nila sa Catholic Church na ang Antichrist daw ang Katoliko. No. Ang Antichrist ay magmumula sa kanila. Yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 and 19. Children, it is the last hour, and just as you heard that the Antichrist was coming, darating. Ibig sabihin, pag sinabing darating, ito na yung church, darating pa lang sila. Di ba? Ang church nagpasimula noong 1st century, 33 AD. At nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ayan. So now many Antichrist have appeared. Thus we know this is the last hour. Ang verse 19, ang description na ang mga Antichrist, dito dinescribe kung saan manggagaling yung mga Antichrist. Sabi niya, they went out from us, but they were not really of our number. So therefore, the Antichrist will not be the Catholic Church, but those who left the Catholic Church. Yun mga kapatid, basahin nyo. They went out from us, but they were not really of our number. If they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was one of our number. So you see, the Antichrist will not be the Catholic Church, but those who went out from the Catholic Church. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung Biblia. Tingnan nyo yung kasaysayan nyo, mga kapatid. Kahit tanungin nyo pa si Meta, kung tinatamad kayo, tanungin nyo si Meta. Meta, what is the church existed for the first 1,000 years? You see? Then, sino yung mga church na yun na umalis sa atin? Sige nga, umpisahan natin. 1054 AD, ang unang umalis sa atin is the Orthodox Church. Sumiwalay sila sa atin. In 1517, yung Great Schism, humiwalay sa atin si Martin Luther, yung Reformation or actually Deformation tawag ko doon. A revolt of Martin Luther against the church noong 15th century, noong 16th century, 1517. Then after that, saka nagsilabasan at nagpatuloy nagsisilabasan ang iba-ibang mga sekta na nagpapakilala na sila kung ano ang totoo. After they registered their sect in Securities and Exchange Commission, diyan sa Makati, diyan sa corner Ayala and Paseo de Rojas, near Ayala Triangle, diyan pala yung sect. The warning, we were being warned by their brothers and sisters.
Then in Matthew chapter 24, it is very clear that after the Lord Jesus Christ, there were many so-called prophets to appear and to deceive many. Basahin niyo yung Matthew chapter 24, my dear brothers and sisters. Yan, binabalaan na tayo ng Panginoong Kristo, and that is very clear. Ano sabi dito? Verse 4, Matthew 24, verse 4. It says here, Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Messiah. And they will deceive many." Yan. Okay. You will hear of wars and report of wars. See that you are not alarmed, for those things must happen, but it will not yet be the end. Okay. Verse 11, Matthew 24:11. Okay. Many false prophets will arise and deceive many. Okay. And because of the evil doing. Okay, verse 11, Matthew chapter 24, verse 4, and then Matthew chapter 24, verse 11. Those are the warnings of the Lord about the false prophet to come. Yung sabi niya, maraming mga darating. Ibig sabihin, the church of Jesus, our Lord Jesus Christ, this is the church, they are coming. It means na late sila, huli silang darating. Yan, mga kapatid. So, yun yung babala sa atin ng Biblia. Kapag may mga aral sa inyo, kahit gaano man yan kagaling, gaano man yan banggitin niya sa inyo yung mga kung ano-ano mga talata sa Biblia, pero huwag tayo basta-basta maniwala. Huwag nating paniwalaan. Actually, hindi lang huwag basta-basta, kundi huwag nating paniwalaan. Tanungin natin, yung pananampalataya mo ba ay may kaugnayan sa mga unang alagad ng Panginoong Kristo? Yun yung itatanong natin. Yung pananampalataya mo ba na ipinapangaral sa akin ay may kaugnayan sa mga alagad, sa mga unang alagad ng Panginoong Kristo? At kung walang kaugnayan sa mga unang alagad ng Panginoong Kristo, then, I'm sorry, thank you, I'm sorry, but I will not listen to you. Yun, mga kapatid. So, punta tayo dito sa ating ganitong pinag-usapan natin. Though ang ebanghelyo natin ay, ang pinag-usapan natin yung pagpaparami ng Panginoong Kristo ng tinapay, sapagkat nahabag siya sa mga tao na ayaw niya na mahilo daw ang mga tao sa kanilang paglalakad, sa kanilang pag-uwi. So kaya nagparami ang Panginoong Kristo ng tinapay at ng isda para makakain ng mga tao. At sinasabi ko nga sa inyo kanina na ang ganung himala ay ginawa ng Panginoon para bilang patunay at patunay na siya yung Mesiyas na darating para sa atin, para sa ating kaligtasan, mga kapatid. So, maybe that is by now. Maraming salamat sa mga nag-like, 778. And then sa mga nag-comment, and then sa mga nag-tap ng screen, at maging doon sa mga hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen to us. So, kaya nga mga kapatid, ang binababalaan tayo ng Panginoon Kristo for us not to be deceived, ay lagi nating alamin kung ang nagdadala ba ng mabuting balita na ito na sa atin, ay tanungin natin lagi, ano yung kaugnayan nila sa mga unang alagad? Ano yung kaugnayan nila? Tatanungin ninyo, maari mo bang ma-establish yung connection mo sa mga unang alagad?
sa inyong sekta ngayon. Yun yung laging So, huwag tayong basta-basta ang maniwala. Gamitin lagi natin. Kaya nga sinasabi dito sa 1 John chapter 4, sinasabi dito sa 1 John chapter 4, na isa rin sa sinasabi para na malaman natin kung yung taong nagdadala sa atin ng mabuting balita, kuno, ay kabilang sa mga alagad ng Panginoon Kristo. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. And then isa pa ito na verse 2 pa, na kahalintulad dun kanina sa 2 John verse 7. This is how you can know the Spirit of God. Every spirit that acknowledges Jesus Christ come in the flesh belongs to God. So therefore, yung mga tao na nagpapahayag na hindi dumating ang Panginoon Kristo sa laman, ibig sabihin na nagkatawang tao siya, then those are not from the Spirit of God, but rather the spirit of the Antichrist. That is very clear, my dear brothers and sisters. That is a very clear warning. Coming in the flesh, because he came in the flesh because prior he came into the flesh, he is God. He need to become human to save us by offering his blood. That is what is called in Acts chapter 10 verse 45, in Acts 20 verse 28. Because in Hebrew, without shedding of the blood, there is no forgiveness. Okay. In Hebrew chapter 9 verse 22, according to the law, almost everything is purified by blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. That is why, my dear brothers and sisters, that is why our Lord Jesus Christ in John chapter 1 verse 29, we're called by John as the Lamb of God. And we know, Jesus offered himself for our redemption because he is the Lamb, a spotless Lamb of God. And through his blood, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Yan sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, my dear brothers and sisters. There is a necessity that Jesus Christ came into the flesh to redeem us. Kasi sinasabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamamagitan? And then in Psalm 49 verse 7 to 8, na hindi natin kayang tubusin ang ating sarili sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang sarili natin. That is why Jesus came. Because ang hindi natin magawa, ginawa niya para sa atin. So, that is by now, my dear brothers and sisters. Let us test every spirit. Huwag nating basta-basta paniwalaan kahit gano'n man yan kagaling. Ilagi natin para safe tayo, yung sinasabi ko, sinachallenge ko sa inyo. Lahat ng mga sekta at denominasyon, tingnan nyo kung sino yung mga pondador. Kapag hindi si Kristo ang founder niyan, nako, wag na. Sorry po, I'm sorry. You are disqualified. Disqualified ka po sa akin. Lahat ng sekta at denominasyon, isa-isahin nyo, tanongin nyo kung sino yung mga sekta. Kung yung sekta na yan ay hindi itinatag ng Panginoon Kristo, kahit gumagamit pa yan ng Biblia, huwag din yung paniwalaan. Huwag din yung tanggapin. Yan. Masakit, di ba mga kapatid? Kailangan yung mga nangangaral sa inyo, make sure na sila ay may kaugnayan sa mga naunang alagad. At huwag din yung basta-bastang tanggapin lang na at kilalanin na sila ay kahit sabihin mong magbibigay o magagamit pa sila ng Biblia natin na mga Katoliko. So, salam, that is by now mga kapatid. And signing off,
by now. Thank you sa lahat ng mga nag-likes, mga 1,000. At yung mga nag-send ng gifts, Jenny Clark. At yung iba pa, yung mga nag-comment at saka yung mga nag-follow at saka yung isang nag-share. So, may God bless us all and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.